Sa mga inosenteng biktima na nahuli sa crossfire sa tumitinding gyera laban sa krimen ng Los Angeles, ang parehong pulis na sina John Spartan at ang marahas na thug na si Simon Phoenix ay sinintensyahan sa isang estado ng frozen na pagkakakulong na kilala bilang Crea Prison. Nang tuluyang nagising si John makalipas ang 36 na taon, ang taon ay 2032, at ang Los Angeles ay isa na ngayong pacifist utopia na tinatawag na San Angeles. Ngunit sa muling paglaya ni Phoenix, kailangan makipagtulungan ni John sa future police na si Lenina Huxley upang hulihin ang salarin. Noong taong 1996, ang Los Angeles ay naging malaimpyerno dahil puno ito ng krimen, kung saan kinokontrol ng mga gang sa kalye ang lungsod. Ang pinakamakapangyarihang leader ng gang na si Simon Phoenix ay nag-set up ng pinakamalaki at pinakamapanganib na teritoryo para sa kanyang sarili, kasama ang kanyang punong tanggapan sa loob ng isang malaki at sira-sirang gusali. Nang kidnapin niya ang humigit kumulang 30 pasahero mula sa isang bus ng lungsod, isang super cop ng LA na si John Spartan, na may reputasyon sa pagsira ng ari-arian habang nagtatrabaho sa mga kaso at mahabang kasaysayan ng pagsuway sa kanyang mga superior, ang ipinadala upang arestuhin si Phoenix at iligtas ang mga hostage. Tumalon si John Spartan sa bubong ng punong tanggapan ni Phoenix at hinanap ang kanyang daan sa istruktura, na tinalo ang ilan sa mga bantay ni Phoenix. Nang makita ni Phoenix ang pagdating ni John sa kanyang mga security camera, kumuha siya ng dagger at tinusok ang ilang barrel ng gasolina at bumuhos ito sa sahig. Dumating si John at inutusan si Phoenix na ibunyag ang lokasyon ng mga hostage. Naisahan ni Phoenix si John, ipinakita sa kanya ang umaapaw na gas at nagbabanta ng apoy. Matapang siyang tumanggi na ibigay ang mga hostage at pumitik ng sigarilyo patungo kay John at nagliyab ang gas. Kinuha ni John si Phoenix at tumakbo palabas ng gusali habang ang apoy ay sinusunog ng apoy ang ilang nakatagong pampasabog na C4. Ang gusali ay gumuho pagkatapos lamang na maligtas si John. Nang magpakita ang kapitan ni John, agad niyang pinarusahan si John dahil sa pagsira sa gusali ayon sa kanyang karaniwang pamamaraan, kaya ang kanyang palayaw ay demolition man. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni John na sinadya ni Phoenix na sunugin ang lugar para sumabog. Sinabi rin ni John sa kanyang chief na gumawa siya ng thermal scan ng gusali at natagpuan lamang si Phoenix at ang kanyang mga goons doon. Si Phoenix ay sumigaw na si John ay nagsisinungaling at isang hepe ng bumbero ang biglang ipinaalam sa kanilang lahat na natagpuan nila ang humigit kumulang 30 mga bangkay sa mga guho na maaaring mga pasahero lamang ng bus. Sinasabi ni Phoenix na sinabi niya kay John ang tungkol sa mga hostage at sinabi ni John na wala siyang pakialam. Sinabihan siya ng chief ni John na kumuha ng magaling na abogado, at si John ay kinasuhan ng hindi sinasadyang pagpatay ng mga tao at sinintensyahan ng 70 taong termino sa isang bagong bilangguan kung saan ang mga bilanggo ay cryogenically frozen. Sa panahon ng kanilang pagkakakulong, ang mga bilanggo ay sasailalim sa reconditioning upang baguhin ang kanilang pag-uugali. Makalipas ang 36 na taon noong 2032, gumagana pa rin ang bilangguan. Malaki ang pagbabago ng Los Angeles na naging isang komunidad ng kapayapaan. Ang lungsod ng LA, Santa Barbara, at San Diego ay pinagsama sa isang higanteng sentro ng lungsod pagkatapos ng isang higanteng lindol na winasak ang karamihan sa Southern California. Ang San Angeles Police Department ay hindi nakaranas ng isang marahas na krimen sa loob ng mahigit 16 na taon. Ang lungsod ay pinamumunuan ng isang mukhang mabait na tao na nagngangalang Raymond Cocteau na responsable para sa pagbabago ng lipunan. Natagpuan ni Phoenix ang kanyang sarili na hindi naka-freeze para sa pagdinig ng parol. Bagamat malamang na pagkakaaitan lang siya, binigyan siya ng pagkakataong magsalita ni Warden Smithers. Ibinigay ni Phoenix ang password para i-unlock ang kanyang mga kadena at inatake ang mga gwardya at si Smithers. Upang makalampas sa mga retinal scanner ng bilangguan, kinuha niya ang mata ng warden. Nagnakaw siya ng kotse at nagtungo sa Los Angeles. Sa SOPD HQ, inalertuhan ng puwersa ng pulisya ng kanilang central computer na L7 ng code na 187 na hindi nila nakikilala, ngunit ipinahayag ng L7 na ito ay murder-death-kill. Ang puwersa ay natakot nang makitang pinatay ni Phoenix ang warden at isa pang doktor ng bilangguan. Mabilis silang kumilos upang hanapin siya at nahanap siya sa Wilshire Boulevard. Sa isang control kiosk, natuklasan ni Phoenix na mayroon siyang mga bagong kakayahan, gaya ng tumaas ang kanyang lakas, mga kasanayan sa hand-to-hand combat, at maaari niyang ihak ang computer system ng lungsod. Walang kalaban-laban ang mga opisyal na ipinadala para arestuhin siya at mabilis niyang binugbog o pinatay sila. Pagkatapos ay pinasabog niya ang mga baterya sa isa sa kanilang mga squad car at tumakas. Nabigla sa antas ng karahasan, ang SAPD, na pinamumunuan ng isang opisyal na nagngangalang Lenina Huxley,
ay nagpasya na kailangan nilang palayain si John Spartan mula sa kanyang sentensya sa bilangguan upang pigilan si Phoenix. Si John ay tinunaw at ibinalik sa puwersa ng pulisya. Sinabi rin sa kanya na ang kanyang asawa ay namatay sa malaking lindol noong 2010, ngunit hindi alam kung nasaan ang kanyang anak na babae. Nang humingi siya ng sigarilyo, sinabihan siya tungkol dito, at isang listahan ng mga pagkain at bisyo ng nakaraan na ilegal na dahil masama ito sa kalusugan. Sinabi rin niya na mayroon siyang microchip na itinanim sa kanyang kamay upang masubaybayan ang kanyang lokasyon sa lahat ng oras. Agad na tumutol si John, pinuna ang plano bilang pasista. Kinukutya din niya ang teorya ng hepe ng pulisya na susubukan ni Phoenix na magtayo ng bagong sindikato ng krimen. Alam ni John na ang agarang plano ni Phoenix ay armasan ang sarili at ipagpatuloy ang kanyang mga gawaing terorista. Nang sabihin sa kanya ng chief na ang tanging mga baril na natitira sa mga limitasyon ng lungsod ay nasa isang museo, pumunta doon sina John at Huxley. Sa museo, binuksan ni Phoenix ang isang display case at kumuha ng ilang armas, kabilang ang isang laser firing rifle. Pansamantalang nakulong sa exhibit, nahanap ni John si Phoenix at ang dalawa ay naglaban sa isang marahas na labanan, kamay sa kamay. Nakakita si Phoenix ng pagkakataon na tumakas sa bubong ng museo. Direkta siyang tumakbo kay Raymond at sinubukan siyang barilin, ngunit hindi niya magawang hilahin ang trigger. Sinabi ni Raymond kay Phoenix na dapat niyang hulihin ang isang lalaki na nagngangalang Edgar Friendly, sa halip na sayangin ang kanyang oras na manggulo sa San Angeles. Naabutan ni John, ngunit nakatakas muli si Phoenix. Nagpasalamat na nailigtas ni John ang kanyang buhay. Inanyayahan siya ni Raymond at si Huxley na maghapunan sa Taco Bell, ang tanging restaurant na natitira sa lugar pagkatapos ng isang kaganapan na tinatawag na Franchise Wars. Sa hapunan, inihain ni Raymond at ng kanyang panauhin si John tungkol sa kanyang hindi masusunod na pamamaraan at bulgar na pananalita. Isinasaalang-alang niya ang karamihan sa mga kritisismo bilang isang papuri at binanggit ang katotohanan na siya ay may malay sa panahon ng kanyang pagkakulong na naaalala niyang nakita niya ang kanyang asawa sa labas ng kanyang nagyayelong kulungan. Tinanggihan ni Raymond ang mga pahayag ni John. Sa sandaling iyon, nakita ni John ang mga masasamang tao sa labas ng restaurant at sinundan sila. Sinaktan niya ang ilan sa mga ito ngunit huminto nang magmakaawa ang isa sa kanila na huwag siyang saktan at ihulog ang isang lalagyan ng pagkain na ninakaw ng kanyang grupo sa restaurant. Si Huxley ay labis na nasasabik, pinupuri si John para sa kanyang kakayahan sa hand-to-hand combat, ngunit pinagalitan siya ni John na nagsasabing hindi ang karahasan ang pinakamahusay na solusyon at ang mga taong sinaktan niya ay nagsusumikap lamang na makakuha ng makakain. Kalaunan ay dinala ni Huxley si John sa kanyang apartment. Sa pagsasabi na ang karahasan kagabi ang pumukaw sa kanya, magalang niyang itinanong kung makikipagtalik sa kanya si John. Naglagay siya ng helmet sa kanyang ulo, na gumagamit ng isang anyo ng sensory induction upang direktang pasiglahin ang kanilang mga utak. Si John ay nabigla, mas pinipili ang pisikal na pakikipag-ugnayan. Ipinaliwanag ni Huxley na ang pisikal na pakikipag-ugnayan at pagpapalitan ng likido ay ilegal dahil sa mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik na mas malala pa sa AIDS. Hiniling niya kay John na umalis sa kanyang apartment nang si John ay nagsimulang kumilos ng pisikal. Bumalik si John sa kanyang apartment at sinuri ang isang video recording mula sa museo na ibinigay nito sa kanya. Nakita niya si Phoenix na nang matagpuan niya si Raymond sa museo, ay nagkaroon ng maraming oras para patayin si Raymond ngunit hindi ginawa. Mas lalong naghinala si John sa San Angeles benefactor. Kinaumagahan, humingi ng paumanhin si John kay Huxley para sa kanyang pag-uugali. Pinatawad niya siya at binuksan ng dalawa ang mga record ng L7 tungkol kay Phoenix, nalaman na binigyan siya ng isang programa sa rehab para maging mas marahas na sociopath kaysa noong 1996. Dinala ni John si Huxley sa opisina ni Raymond kung saan niya direktang hinarap si Raymond, nagbabantang sasaktan siya. Nagawa pa ring itago ni Raymond ang sikretong ito. Sa isang lihim na pagpupulong kay Phoenix, ibinunyag niya na binago niya ang programa ng rehab ng kontrabida kaya pinatay niya si Edgar Friendly at ang iba pang mandurumog ni Friendly na nakatira sa mga guho sa ilalim ng Los Angeles kung saan sila ay mahirap, namamatay sa gutom at nabubuhay sa pagnanakaw ng pagkain. Labis na naiinis si Raymond sa mga hampas lupa na ito at gusto silang patayin. May maliit na pangangailangan si Phoenix. Para magawa ng maayos ang trabaho, gusto niyang palayain ang ilan sa mga kapwa niya Cryacon. Gayunpaman, hindi sila sumailalim sa parehong rehabilitation conditioning na ginawa kay Phoenix, kaya mas mapanganib sila. Nalaman ni John na ang dahilan kung bakit hindi mahanap ng SOPD manhunt si Phoenix ay dahil nagtatago siya sa ilalim ng lungsod. Nakipagpulong si Phoenix sa mga Cryacon na pinalaya ni Raymond at sinabi sa kanila na kailangan nilang patayin si Friendly at pagkatapos ay magiging kanila na ang lungsod.
Hinanap ni John at Huxley si Edgar Friendly, na nagsabi sa kanila na hindi siya tagahanga ng diktadura ni Raymond at mas gugustuhin niyang mamuhay sa matinding kahirapan, ngunit malaya pa rin. Si John at Huxley ay natagpuan ni Phoenix at isa pang labanan ang naganap. Tumakas si Phoenix sa bubong at nagnakaw ng kotse ng SAPD squad. Hinabol siya ni Huxley at John sa isang makalumang 1970 Oldsmobile 442. Sa panahon ng paghahabulan, sinabi ni Phoenix kay John na napatay niya ang lahat ng pasahero ng bus noong 1996. Nakatakas muli si Phoenix at nakita ni John na papalapit ang grupo ni Friendly. Binigyan nila siya ng mga armas para habulin si Phoenix. Sa opisina ni Raymond, ipinakilala siya ni Phoenix sa kanyang mga bagong laya na preso at pinatay ng isa sa kanila si Raymond, itinapon ang kanyang katawan sa fireplace. Binigyan si Phoenix ng access sa cryo prison at planong palayain ang higit pang mga kriminal na marami sa kanila ay kinulong ni John at hindi sumailalim sa anumang reconditioning. Hinabol ni John si Phoenix sa cryo prison pagkatapos gumamit ng stun rod kay Huxley para pigilan itong sumama sa kanya. Sa bilangguan, tinapos ni Phoenix ang mga huling yugto ng pagpapalaya sa mga bilanggo at pinatay niya ang lahat ng mga technician. Pagdating ni John, nagpalitan ng putok at galit na galit ang dalawa hanggang sa ma-freeze ni John si Phoenix. Habang tumatalon siya sa isang malaking crane, sinipa niya ang naka-freeze na ulo ni Phoenix na nabasag sa sahig. Si John ay tumakbo palabas ng cryo prison habang ito ay sumasabog. Nakasalubong niya si Huxley at ang kanyang chief sa labas. Ang mga naninirahan sa San Angeles ay hindi sigurado kung paano ipagpapatuloy ang kanilang buhay dahil patay na si Raymond, ngunit tiniyak ni John na magiging maayos sila. Inaasahan din niya ang pagsisimula ng isang bagong romantikong relasyon kay Huxley. Dito na nagtatapos ang kwento. Kung nagustuhan mo ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button, at kung hindi mo ito nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses para lang makasigurado. And as always, thank you for watching.